Mahina naman si Kael matapos ang matinding laban kay Rambo. Tinignan lang niya ang pag-abante ng mga kasamahan niya na pinipilit igupo ang mga kalaban. Sa pagmamasid niya ay may isang blonde na babae siyang nakita na tumatakbo at nahuli ng isang Saxon warrior. Bagamat nangihina, lumapit pa rin si Kael sa sundalong Saxon para iligtas ang babae. "Pakawalan mo ako! Ano ba?" Nagpupumiglas ang dalaga sa Saxon warrior. Hinawakan ni Kael ang lalaki sa balikat pagkatapos inilagay niya ang espada sa lalamunan nito. "Hayaan mo siya. Hindi mo siya kaaway. Ako ang harapin mo." Wika ni Kael habang nakatutok ang talim niya, pero siniko ng lalaki si Kael at napatumba ito sa lupa. Bago pa nito magawa ang panganib ay hinampas siya ng babae sa ulo gamit ang isang piraso ng kahoy. Sa pagbagsak nito ay tumayo agad si Kael at sinaksak ito sa tiyan. Nawalan ng hininga ang Saxon warrior matapos hugutin ni Kael ang espada niya na balot ng dugo. Matapos nito, pinuntahan niya ang dalaga at kinuha ang kahoy sa kamay nito tsaka itinapon sa paligid. Inakbayan niya ito at inakay palayo sa garrison. Samantala, patuloy ang pakikipaglaban ni Nicolas kasama ang iba pa sa isang tulay sa garrison. Ngunit habang tumatagal ang labanan, nagpagtanto ni Nicolas na masyadong dumadami ang mga kalaban at tila mas lalo silang nadadagdagan habang bumubuhos pa ang mga ito papasok sa kabilang ibayo. Nahihirapan sina Nicolas na makapenetrate sa sikip at iksi ng tulay. Kaya naman, nagpasya na lang sila na paatrasin ang hukbo. "Hindi na natin sila makakaya pang pigilan ng matagal. Kailangan na nating umatras. Magpadala ng salita sa Terraveda. Atras tayo ngayon din." Malakas na sigaw ni Nicolas sa mga kasama. Umuurong sila kasama ang mga Saxon warrior na humahabol sa kanila. Subalit naisara na nila ang tarangkahan sa likod bago pa sila maabutan ng mga kasamahan ng halos karamihan ay sugatan pero yung iba ay nakakaya pa ring maglakad. Kaya nga masyadong malala ang natamo nilang pagod kaya hirap silang maglakad. Gumamit na lang ng mga kariton si Nicolas para maisakay ang mga sugatan at yung iba namang nangihina ay pinasakay sa kabayo para hindi sila mahirapan. Naglakad na lang sina Nicolas sa halip na sumakay. Makalipas ang ilang araw, matagumpay rin na nakabalik ang mga kabalyero sa Terraveda. Malungkot na pinapanood ni Javier ang pagbuhos ng mga nasawi nilang kasamahan kasama na ang maraming sugatan. Napapatiimbaga si Javier na animoy miserable sa kaalaman na hindi siya makatulong sa kanila. Naglalakad si Mang Rigor sa backyard corridor para tulungan ang mga taong lubhang nasugatan dahil sa gera. Huminto siya sa isang kabalyero na nakahawak sa kanyang ulo. Nakita niyang nakatayo si Javier sa dulo ng koridor na pinapanood ang lahat ng nangyayari at alam niyang wala itong magagawa. Matapos gamutin ng kabalyero ay lumakad siya patungo sa pamangkin niya. Ayon sa mga bali-balita, ang garrison sa Stowell ay sinalakay. Matindi ang naging pinsala sa ilang mga kuta, ngunit mas marami ang namatay. Malungkot na pahayag ni Mang Rigor. Nadagdagan tuloy ang lungkot ni Javier. Si Raya at Elias, nasambit lang ng binata. Mukhang ganun nga. Hindi ito sana ang magiging kahihinatnan kung nasa dating estado ka pa. Pinili niya ang sandaling ikaw ay mahina upang simulan ang mga pag-atake. Tila sumasang-ayon na sa kanyang lahat, ayon sa kanyang mga pinaplano. Litanya ni Mang Rigor. Anong gagawin ko, tiyo? Tanong naman ni Javier. Sa ngayon, wala ka munang magagawa kundi tumulong sa mga taong nandito. Alalayan mo akong gamutin ang mga sugatan. Halika. Hinawakan ni Mang Rigor ang braso ni Javier at inakay palapit sa isang kabalyero. Ang iyong kakayahan bilang isang manggagamot ay wasto pa rin. Gamitin mo itong pansamantala habang hindi pa nanunumbalik ang iyong mahika. Dagdag ni Mang Rigor at pinahinto siya sa kabalyerong nakaupo sa pasamano at saka umalis. Matapos siyang himukin ng tiyuhin na gamitin ang mga kakayahan bilang manggagamot upang matulungan ng ilang mga sugatan, inuha ni Javier ang pagkakataon na ito para makapagmuni-muni sa kanyang susunod na gagawin. Matapos niyang bendahan ang sugat ng kabalyero'y umalis na si Javier upang umuwi sa bahay, ngunit nakasalubong niya si Kael na mabilis umaakyat sa hagdanan at pinahinto siya.
Javier! Buti na lang nahanap kita. Nasaan si Mang Rigor? Kanina ko pa siya hinahanap. Taghoy ni Kael habang nakatukod ang mga kamay sa mga tuhod at naghahabol ng hininga. Napakunot ang noo ni Javier. Nasa bahay. Bakit? Anong problema? Tanong niya. Ganun ba? Halika, samahan mo ako. May papasikaso ako sa iyo, dali. Sabay hinawakan ni Kael ang kamay niya. Naguguluhan naman si Javier. Teka, daanan na lang natin si Tio. Mungkahi ni Javier pero hinila siya ni Kael na halatang nagmamadali. Hindi na, sapat na ang kakayahan mo. Mukhang maliit na sugat lang naman yun. Tara na. Walang nagawa si Javier nang inakay siya ni Kael papunta sa silid nito sa loob ng kastilyo. Makalipas ang ilang sandali, ginagamot ni Javier ang sugat ng dalaga sa kanyang binti. Nanonood lang sa kanila si Kael na nakatayo sa may sulok habang nakasandig ang likod sa dingding. Nakaramdam ng sakit ang dalaga nang higpitan ni Javier ang pagtali sa benda sa sugatang binti nito. Pasensya na, sandali na lang to. Kumuha si Javier ng gunting para putulin ang sobrang benda. Tumingin ang dalaga kay Kael na may bahid ng kaunting pangamba. Huwag kang mag-alala, alam ni Javier ang kanyang ginagawa. Nakangiting wika ni Kael. Tumayo si Javier na nakatalungko sa tabi ng dalaga. Inayos ng babae ang kanyang palda pagkatapos ay bumaling uli kay Kael. May balita ka na ba sa aming nayon? Narinig mo na ba kung nakaligtas ang pamilya ko? Pag-aalala ng dalaga. Sumulyap muna si Kael kay Javier bago sumagot. Erika, ang pamilya mo, ang mga tao sa bayan mo, ikaw lang ang nakaligtas sa pag-atake. Malungkot na balita ni Kael. Halos hindi naman makapaniwala si Erika sa narinig. Sumikip ang dibdib niya dahil dito. Nilapitan naman siya ni Kael para pakalmahin at tinabutan ng tubig. Tumingin sa kanila si Javier pagkatapos kunin ang kanyang mga gamit. Lumapit siya sa pinto para umalis. Ako, mag-isa na lang. Naluluhang wika ni Erika. Huminto si Javier at malungkot na sumulyap sa kanila. Lumuhod si Kael sa tabi ng dalaga tapos ipinatong ang kamay niya sa tuhod nito at tinawakan siya sa kamay. Umihik bilang ng mahina si Erika habang nakayuko ito. Pasensya na Erika, pero huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, ligtas ka dito sa Terraveda. Nasa iyo ang aking salita. Paniniguro pa ni Kael kay Erika. Salamat. Maikling tugon lang ni Erika at patuloy na umiyak hanggang sa mabuhos lahat palabas ang bigat ng nararamdaman. Dumaan ang ilang oras. Nagdaos ng isang malaking pulong si Haring Jericho sa round table. Pinag-usapan nila ang resulta ng labanan at ang mga aksyon ni Raya kasama na ang kanyang malinaw na intensyon na sakupin muli ang Terraveda. Nakaupo si Haring Jericho sa malaking bilog na lamesa, katabi ang asawang si Reyna Michelle. Kasama din sa pulong ang mga kabalyero na nakapalibot at bumubuo sa lamesa. Si Javier ay nakatayo lang sa likuran ni Haring Jericho habang tahimik na nakikinig sa kanilang pagpupulong. Isang puwersa ng mga Sakson, kamahalan. Tinawid nila ang hilagang hangganan kagabi at tinatake ang garrison sa Stowell. Ulat ni Nicholas kay Haring Jericho. Sumalakay sila sa ilalim ng utos ni Raya? Tanong ng batang hari. Napabuntong hininga si Reyna Michelle. Walang duda tungkol dito, kamahalan. Hindi kaaway ang karap natin, kundi salamang ka. Tugon naman ni Nicholas. Tumango ang mga kabalyero tanda ng kanilang pagsang-ayon. Napailing naman ang ulo si Haring Jericho. Di tayo dapat magtaka. Ilang linggo na siyang naglilikom ng hukbo. Pinagsasama-sama niya ang mga Sakson at barbaro upang gawing sundalo. Ngayong nakuha na niya sa atin ang Stowell, meron na siyang sariling kuta sa ating hilagang hangganan. Isa lang ang maaaring ibig sabihin nito. Mahabang litanya ni Haring Jericho. Ibig niyang sakupin muli ang Terraveda. Wika ni Kael. Pwes, nakagawa siya ng una niyang pagkakamali. Siguradong tataob agad ang hukbo niya kapag sinubukan niyang padayuhin dito. Sabat naman ni Ramon na nasa tabi lamang din ni Haring Jericho.
Mabilis na iminungkahi ni Nicolas na dapat ihanda nila ang mga gamit sa kaharian. Mapapatibay nito ng maaga ang depensa nila. Meron pa tayong sapat na oras para ihanda ang ating mga panlaban, kamahalan. Maaari tayong tumayo dito kahit gaano kalaki ang kanyang hukbo. Nahahawakan ng mga pader ng Terveda. Hinding-hindi babagsak ang ating depensa. Naniniwala ako doon. Sabi ni Nicolas, ngunit nag-atubili si Haring Jericho na ilagay sa panganib ang kanyang mga mamamayan sa ganito kadelikadong sitwasyon. Sa halip ay nagpasya siyang maglakbay upang harapin ang hukbo ni Raya sa Kamlan. Isang desisyon na nag-iwan ng takot at pangamba kay Javier. Sapagkat tila natutupad na ang propesiya ni Saruman sa kanila. Malamang mainam nga yun para sa atin, pero marahil hindi. Nawala na sa atin ang Stowell. Hindi ko pababayaan ang mga tao sa lupaing ito habang tayo nagtatago sa mga pader dito. Wika pa ni Haring Jericho. Pero mas mapoprotektahan natin sila, kamahalan. Dito lang natin yun magagawa sa Terveda. Mas delikado kung lalabas tayo. Saad naman ni Ramon. Ilan lang pero hindi lahat. Hindi mabilang lalaki, babae at bata ang may iwan. Mga taong pinangakuan kong poprotektahan. Ayoko silang ipagsapalaran sa digmaang ito. Lalabas tayo at haharapin sila hanggang sa mga huling hininga ng ating buhay. Matapang na wika ni Haring Jericho na sinang-ayunan naman agad ng kanyang mga kabalyero. Pero para kay Javier at Reyna Michelle ay isa itong pagpapatiwakal. Hindi maganda ang paraang naiisip ni Haring Jericho dahil magbibigay daan lamang ito upang makahanap ng pagkakataon si Raya para makuha siya. Susuungin lamang nila ang malaking patibong ni Raya kapag nagtangka silang lumabas sa pader ng Terveda na siyang malakas sana nilang depensa at opensa sa mga sandaling yon. Nangatwiran si Reyna Michelle upang ihayagang sa loobin dito. Hindi natin maililigtas ang lahat, Jericho. Para sa akin, hindi na importante kung gaano natin ito naisin. Ang mahalaga ngayon ay maprotektahan natin ang bayan mula sa dalang hukbo ni Raya. Ani Reyna Michelle. May paraan pa. Isang mainam na daan para sa atin. Sisiguraduhin kong hindi siya makakalapit hanggang dito. Gagawin ko yan ng paraan. Tugon ni Haring Jericho sa asawa. Tumangulang ang Reyna ngunit hindi pa rin ito maiwasan ng mga lalo't malaki ang tsansa ni Raya na manalo dito kung sasagupain nila ang kanyang hukbo. Tama. Lalabas tayo para harapin sila. Sambit ni Ramon. Tulad ng dati, tao sa tao. Saad ni Haring Jericho. Ngunit kamahalan, namumuno si Raya sa isang hukbo na halos libo-libo. Hindi lang mga mandirigmang sakso ang haharapin natin, kundi pati na rin ang mga tuta ni Raya ng mga barbaro. Pahayag naman ni Nicolas. Hindi na mahalaga yon. Tungkulin pa rin nating lumaban bilang tagapagtanggol ng lupaing ito. Hindi tayo maaaring tumayo na lang at hayaan ang ating mga mamamayan na kinakatay. Hindi yun nasusukat ng halaga kung saan itinayo ang Terveda. Ano man ang kahinatnan ng labang ito, hindi maaaring lapastanganin ng kapatid ko ang pagpapahalagang yon. Maganda na kayong lahat at magsisimula ng malaking digmaan. Mahabang wika ni Haring Jericho at tinapos na ang pagpupulong. Tumayo ang mga kabalyero at nagsialisa na sa loob ng bulwagan. Samantala, mula naman sa masukal na kagubatan ng Stowell, pinasunog ni Raya kay Medusa ang espada niya para kay Elias. Sinabi niya na walang sino mang nilalang ang makakaligtas kapag nadampian ng isang talim na nagmula sa nagniningning na hininga ng isang dragon. Ito na ang bagong sandata mo, Elias. Ingatan mo sana yan. Binigay niya ang isang bagong replika ng kampilan kay Elias na may bahid ng huwad na hininga ng dragon. Walang sino man ang maaaring humawak nito, maliban sa karapat-dapat at ipinagmamalaki kong mandirigma. Masyado itong makapangyarihan. Dagdag pa ni Raya. Kinuha naman ni Elias ang espada at itinaas sa harap ni Raya. Namamangha pa si Elias sa kintab at ganda nito. Kung magkagayoy, gagamitin ko ito sa tagumpay na may kasamang karangalan. Wika ni Elias na nakangiti. Pagkatapos na maghapunan, muling ipinatawag ni Haring Jericho ang ilan sa kanyang mga kabalyero upang simulan na ang pagpaplano para sa kanilang tatahakin na ruta. Nakatingin ang lahat sa isang mapa
habang itinuturo ni Haring Jericho ang mga daan na kanilang tatahakin sa pagpunta sa Kamlan. Nakatayo lamang sa likuran sina Reyna Michelle at Javier upang makinig sa pagpupulong. Para marating ang Terveda, walang ibang pagpipilian si Raya kundi tumawid sa puting kabundukan. Ito ang gagamitin niyang daan para makalagpas sa hangganan. Yun ang ating sisiguraduhin. Nagtakda si Haring Jericho ng isa pang mapa na mas maliit sa naunang tinitignan nila. Tinanggal ang selyo at binuksan sa harap ng lahat. Ngayon, ang lagusan na nagbibigay daan sa isang hukbo ng ganoon kalaki ay naroon na. Itinuro niya ang isang lugar na malapit lamang sa Stowell. Alam ko yan. Ang landas na yan ay humahantong sa isang malaking lambak sa pamamagitan ng mga bangin sa kabilang panig. Sabat naman ni Ramon. Mahusay, doon natin sila aabangan. Ngayon ay maaari nga na dehado tayo. Pero kung hahayaan nilang makatayo tayo ng kampo doon, maaari natin silang mahawakan ng mas matagal. Kailangan magawa natin ito agad bago pa nila malaman na papunta tayo. Ani Haring Jericho. Pero gaano katagal? Walang pakialam si Raya sa mga tauhan niya. Ang gusto niya lang ay mahuli ka. Sundot naman ni Nicolas ngunit umiling si Haring Jericho na tila alam na ganoon ang maiisip ng kanyang mga kabalyero. Hindi siya makakapagtulak ng hukbong ganoong kalaki ng walang katiyakan. Siguradong ihihiwalay niya ang mga ito sa mga bundok. Kung makakapagpatagal tayo, mapipilitan siyang umatras. Ramon, anong alam mong landas na pinakamakitid? Tanong ni Haring Jericho. Ito po, kamahalan. Itinuro ni Ramon ang isang lugar sa maliit na mapa. Nanibago si Haring Jericho sa itsura nito. Anong tawag sa lugar nito? Usisa ni Haring Jericho. Bahagi din yan ng Kamlan, kamahalan. Isang malawak na bangin na napapalibutan ng malalaking bato. Mainam yan para sa itatayong kampo. Tugon ni Ramon na siyang ikinatakot naman ni Javier. Ito ang lugar sa propesiya. Kung ganon, dito sa parting to tayo magtatayo. Wika ni Haring Jericho. Pagkatapos ng ikalawang pagpupulong, umuwing bagsak ang mga balikat ni Javier sa bahay. Alam na niya na hindi na magbabago ang isip ni Haring Jericho sa pagpunta sa Kamlan. Gayunpaman, nagpasya siya na gumawa ng paraan upang maprotektahan pa rin ang hari. Sana hindi ko na lang narinig ang pangalang yun. Wika pa ni Javier habang naglalakad ng mabagal sa sala. Hindi ka maaaring sumama, Javier. Bagkus ay kailangan mong hikayatin siyang huwag ituloy ang paglalakbay. Saad naman ni Mang Rigor. Mas kilala ko si Jericho kaysa sa sarili ko. Hindi siya makikinig sa mga sasabihin ko. Tugon ni Javier. Pwes, kung pupunta si Jericho sa Kamlan, matutupad ang propesiya at mamamatay siya. Ani Mang Rigor. Ang labanan na ito ang tanging paraan na alam niya kung paano iligtas ang kanyang mga mamamayan. Kung alam niyang mawawalan siya ng buhay, pupunta pa rin siya para protektahan ang lahat. Litanya ni Javier. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tanong naman ni Mang Rigor sa pamangkin. Naglakad-lakad sandali si Javier nang paikot sa sala, tapos sumarap kay Mang Rigor. Kung hindi ko siya mapipigilan, dapat ko siyang protektahan sa abot ng aking makakaya. Wika ni Javier. Pero hindi mo siya mapoprotektahan kung wala ang iyong mahi ka. Nag-iisip ka ba? Tutol ni Mang Rigor. Pwes, kailangan kong mabawi ang aking mahika. Nagulat ang manggagamot sa tinura ni Javier. Nako, hindi. Hindi ko na may babalik ito. Ito'y lampas na sa aking kakayahan, iho. Saad ni Mang Rigor. Alam ko. Marahil nga ito'y lampas na sa kapangyarihan ng sinuman. Pero kung may sagot sa katanungan ko, ang kailangan ko lang gawin ay hanapin ito sa ibang lugar. Sambit ni Javier. Pero saan naman? Pagtataka ni Mang Rigor. Ang lugar kung saan ipinanganak mismo ang mahika, ang kuweba ng mga kristal. Tugon ni Javier.
Napakross arms si Mang Rigor dahil masyadong mapanganib ang susuonging lugar ni Javier. Ang himlayan ng mga hari ay gumagapang kasama ng mga tulisan. Kung wala ang iyong kapangyarihan, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa lugar na yon. Tutol ni Mang Rigor sa balak ng pamangkin. Kaya nga hindi ako maaaring pumunta doon na mag-isa eh. Makahulog ang wika ni Javier kaya napatango na lamang si Mang Rigor. Nagpasya si Javier na protektahan si Haring Jericho sa pamamagitan ng pagbawi ng kanyang mahika sa Crystal Cave kung saan malayang humihinga ang mahika. Gayunpaman, ang paglalakbay na ito ay pumipigil sa kanya mula sa hindi pagsama sa batang hari sa larangan ng digmaan. Maaari lamang magtagumpay si Haring Jericho kapag nagkasangga sila ni Javier ngunit sa pagkakataong ito, mukhang tuluyan na ngang mahihiwalay si Javier sa kanya. Samantala, nagkaroon ng maliit na ugnayan sina Kael at Erica matapos magpasya na manatili ang dalaga sa Terraveda para sa pansamantalang kaligtasan. Ngunit lingid sa kaalaman ni Kael, ay ginagamit lang pala siya ni Erica para sa kanyang sariling adhikain. Nakipagkasundo si Raya kay Erica na tulungan siya sa kanyang mga layunin upang mas mapadali ang kanyang trabaho sa muling pag-angkin sa trono. Sumang-ayon dito si Erica kapalit ng malaking halaga. Sa katunayan, isang bayarang babae si Erica at nabubuhay ito sa larangan ng laman kaya hindi problema sa kanyang magbigay aliw sa ibang lalaki, lalo na sa mga katulad ni Kael na gwapo at maputi. Sa pamamagitan ng mapang-akit na itsura ay aaliwin niya si Kael at kukunin ang loob nito upang makakuha ng mahahalagang impormasyon tungkol sa mga planong naiisip ni Haring Jericho. At pagkatapos nun ay ipapadala naman niya ito kay Raya bilang kapalit ng napag-usapan nilang halaga. Kakatapos lang magsiping ng dalawa at makikitang pawis na pawis ang binata dahil sa maayos na trabaho ni Erica. Akala ko ba hindi ka muna aalis hanggang lumubog ang araw? Saad pa ni Erica matapos bumangon sa kama. May kailangan muna akong gawing pabor para sa kaibigan kong si Javier. Tinulungan niya ako sa iyo kaya nangako ako na bibigyan ko din siya ng gantimpala. Nakangiting wika ni Kael at hinimas ang balikat ni Erica pababa sa braso. Napangiti naman ang dalaga sa narinig nito. Saan ka naman pupunta? Mayuming tanong ni Erica. Sa himlayan ng mga hari. Maiksing tugon ni Kael. Bakit? Anong gagawin niyo? Hindi ba't delikado dun? Nagkunwaring nag-aalala si Erica ngunit hinawakan siya sa may pisngi ni Kael at inilipat sa maninipis niyang labi. Huwag ka mag-alala, hindi rin ako magtatagal. Babalik din kami kaagad, pangako. Isang matamis na ngiti lang ang itinugon ni Erica sa itinura ng kabalyero. Samantala, dali-dali namang pinuntahan ni Javier si Haring Jericho upang makapagpaalam dito ng personal sa gagawin niyang paglalakbay papunta sa Valley of the Fallen Kings para maibalik ang nawalang mahika sa kanya. Nang makarating sa kwarto ay naabutan niya sa loob si Haring Jericho na kasalukuyang inaayos ang mga armor spears na nasa ibabaw ng isang lamesa para sa paghahanda rin sa paglalakbay patungong Kamlan. "O Javier, ikaw pala." Naiwika ni Haring Jericho matapos makita si Javier. Ngunit mababakas naman sa mukha nito ang lungkot sapagkat sa unang pagkakataon ay maiiwan niyang mag-isa si Haring Jericho para sa isang layunin. "Gusto ko lang tiyakin na ayos pa rin ang lahat dito. Pero sa nakikita ko, mukhang handang-handa ka naman ulit. Nakuha mo naman lahat ng kailangan mo." Sabay nagpakita ng tipid ng ngiti si Javier kay Haring Jericho. "Nakakabilib ka naman, Javier. Kahanga-hanga ang pinapakita mong pag-aalala. Pero mas gusto ko yatang marinig yan na hindi galing sa'yo." Biro pa ni Haring Jericho. "Salamat po, kamahalan." Sambit lang ni Javier. Pansin ni Haring Jericho na tila may gustong sabihin si Javier pero tila hindi niya masabi dahil nahihiya ito. Gayunpaman, naisip niyang sa mga ganitong sitwasyon ay alam niyang may gustong gawin si Javier o kaya kailangan sa kanya. "Wes, saan ka pupunta?" Tanong ni Haring Jericho. Ako? Pupunta?"
Nagkunwaring nagtataka si Javier. Sige na Javier, ikaw ang pinakamasamang lingkod sa kasaysayan ng Terveda. Ngayon biglang ganito. Pera ba to o gusto mo na namang sumama? Ani Haring Jericho. Hindi ganun. Parang nag-aalangan si Javier. Tama, hindi pwedeng ganun. Nanalo ka na sa akin. Huminto ka munang mangutang, pwede? Nagpatuloy si Haring Jericho sa pag-aayos sa mga gamit niya. Jericho, malungkot na tumingin si Javier. Hindi nga pwede. Alam mo naman ang sitwasyon natin, di ba? Alam mo wala ka talagang ginawa kundi manghiram eh. Tsaka ka na mangutang kapag nakabalik na sa normal ang lahat. Pangako, pautangin ulit kita. Inis na lita niya ni Haring Jericho sa pag-aakalang kailangan ulit ni Javier ng pera. Hindi tuloy maiwasan ni Javier na mainis. Pambihira naman eh. Hindi nga dahil doon ang pinunta ko. Naiinis na tura ni Javier. Napataas ng kilay si Haring Jericho. Aba, minumura mo ko? Umiling naman agad si Javier. Gusto ko lang naman na matiyak na nasa iyo ang lahat ng kailangan mo. Pati yung mga bagay na sa susunod na araw. Baka may nakalimutan ka na naman eh. Paglilinaw ni Javier. Salamat. Sagot ni Haring Jericho. Ngunit napatingin siya kaagad kay Javier na may bahid ng pagkalito sa muka. Javier, anong ibig mo sabihin? Ang paglalakbay ko ba ang tinutukoy mo? Seryosong tanong ng batang hari. Natatakot kasi ako na hindi ako makakasama sa iyo. Hindi ngayon. Ako'y humihingi ng paumanhin. Mayroon akong isang agarang gawain upang tumulong kay Tio. May mga mahalagang gamit na dapat kunin na hindi ko maaabot dito. Kailangan kong umalis. Paliwanag ni Javier. Sa wakas ay nasabi rin ni Javier ang gusto niyang sabihin. Mga mahalagang gamit? Aalis? Halatang nasaktan si Haring Jericho. Hindi nito akalain na sasabihin ito sa kanya ni Javier sa unang pagkakataon. Ang maglakbay sa malayong lugar na hindi sila magkasama. Ito ang unang pagkakataong aalis siyang hindi kasama si Javier. Oo, ito'y mahalagang nag-aalangan pa rin si Javier. Nalulungkot itong magpaalam kay Haring Jericho na aalis. Hindi. Ayos lang. Naiintindihan ko. Saad ni Haring Jericho. Ngunit mapapansin na nalungkot din ito sa gustong ipahiwatig ni Javier. Umiwas siya ng tingin at itinuon muna ang sarili sa mga bagay sa lamesa. Jericho. Nahiya si Javier. Itinigil naman ni Haring Jericho ang ginagawa at umakyat ang tingin kay Javier. Alam mo, Javier, lahat ng biro ko tungkol sa pagiging duwag mo, wala akong ibig sabihin doon. Lagi kong iniisip na ikaw ang pinakamatapang na lalaki na nakilala ko. Pero nagkamali yata ako. Malungkot na sabi ni Haring Jericho. Dahil dito, parang nadurog ang puso ni Javier at lumabas siya ng kwarto na mabigat ang dibdib. Habang malungkot siyang naglalakad sa koridor, nakasalubong niya si Kael na kanina pa siya hinahanap. Hiniling niya kay Kael na i-escort siya sa pagpunta sa Valley of the Fallen Kings upang protektahan siya sa mga bandido at iba pang mga panganib na makakasalamuha niya sa gubat. Pagdating sa labas, sumakay na agad sila sa kani-kanilang mga kabayo upang maaga silang makarating sa kuweba bago pa sumapit ang dilim. Habang paalis sila ay makikitang nagmamasid sa kanila si Erica na nakatayo mula sa isang bintana. Naglakbay sina Kael at Javier sa pinakamabilis na paraan. Mas pinili nilang tahakin ang gawing kanluran upang maiwasan nilang makasalubong ang mga kalaban na nagkakampo sa paligid ng Stowell. Pagkatapos magbihis, bumaba si Haring Jericho sa kastilyo upang ihanda naman ang kanyang mga tao sa pagsuong sa malaking labanan. Nakahilera sa gitna ng plaza ang mga kabalyero kasama na ang mga archers niya at ilang kawal na sasali din sa digmaan. Ngunit habang paakyat siya sa kabayo, biglang lumapit sa kanyang asawang si Reyna Michelle na tumatakbo pababa ng hagdanan. Jericho, sandali!
Napatigil sa pagsampa si Haring Jericho. Michelle, anong ginagawa mo? Nagulat siya nang mapansing nakabihis na pala ang asawa niya. Sasama ako sa iyo, sabi ni Reyna Michelle. Ang larangan ng digmaan ay hindi lugar para sa isang reyna. Dumito ka na lang at bantayan ang mga tao sa bayan. Mas kailangan ka rito. Wika ni Haring Jericho. Wala akong balak na sumama sa iyo. Sinisigurado ko yan. Pero Jericho, ito na ang mga huling araw mo. Mas gugustuhin ko pang gugulin ang aking buhay na kasama ka kaysa maupo sa paghihintay sa isang lalaking hindi ko na makikita pa. Napangiti si Haring Jericho sa sinabi ng asawa. Kaya naman ikinuha niya ito ng kabayo para makasama sa kanilang paglalakbay. Matapos makaalis ang hukbo ng Terraveda ay saka naman bumaba si Erica sa kastilyo para sumakay din ng kabayo na nakatenga sa gilid ng plaza. Hinayaan siya ng mga gwardya na makalabas ng bayan nang sabihin niyang kaibigan siya ni Kael at ipapakilala ang sarili bilang isa sa mga refugee na galing sa Stowell. Nang makarating siya sa kakahuyan, ilang milya mula sa Terraveda ay bumaba siya sa kabayo at pumunta sa isang lugar upang hanapin si Raya. Subalit habang naglalakad sa masukal na bahagi, isang espada ang biglang nagpahinto kay Erica. Nang dumapo ito sa kanyang lalamunan, lumitaw si Elias sa likuran niya at mas lalong idiniin ang espada sa lalamunan ni Erica. Maging mahinahon ka, Elias. Hindi na siya makakapagsalita kapag pinutol mo ang lalamunan niya. Lumabas sa sulok si Raya at tumabi kay Elias. Ibinaba ni Elias ang espada. Erica, inaasahan ko ba sa iyong tiwala ni Kael gamit ang maalindog mong katawan? Saad ni Raya. Yan din ang gusto kong isipin. Tugon naman ni Erica. Kung ganon, narinig ba niya ang tungkol sa mga plano ni Jericho? Ano to? Tanong ng nakangiting si Raya. Wala siyang sikretong may tatago sa akin. Kumpiyansa si Erica na nakuha niya ang mahalagang impormasyon na kailangan ni Raya. Mas lalong lumawak naman ang ngiti ni Raya samantalang si Elias ay tahimik lamang. Aba, balak ba ng hari na maglakbay at salubungin tayo? Panguhula pa ni Raya. Ganun nga po, kamahalan. Ang hari at ang kanyang mga tauhan ay umalis mula sa Terraveda habang tayo'y nag-uusap ngayon dito. Tugon ng dalaga. Kung gayon, ito'y katulad lamang ng ating inaasahan. Salamat, Erica. Naging mabuti na para sa akin ang impormasyong narinig ko ngayon. Sabay nakangiting inabot ni Raya ang isang pouch ng gintong barya kay Erica. Ngumiti ang dalaga sa nakuhang gantimpala at nagsimula na itong umalis. Ngunit may naalala siya at bigla siyang lumingon. Meron pa pala. Sinabi ng kabalyero na dadalhin niya si Javier sa kung saan. Sa palagay ko mukhang patungo na sila sa himlayan ng mga hari. Yun ang dinig ko. Wika ni Erica at umalis na siya. Nagtaka naman bigla si Raya. Javier, bakit iniwan ngayon ni Javier si Jericho? Anong dahilan? Bakit? Nalilitong tanong ni Raya sa sarili. Bakit hindi? Wala na siyang silbi sa kanyang hari kung tutusin. Tugon naman ni Elias pero hindi kumbinsido si Raya na ito lang ang dahilan ni Javier para iwan na lang sa ganitong sitwasyon si Haring Jericho. Pakiramdam niya may malalim pang dahilan si Javier na hindi niya alam. Siguro. Bakit sa himlayan ng mga hari pa? Bakit doon sa lugar na yon? Wika ni Raya. Naibaba ni Elias ang ulo at tila may naalala siya. Nagtaka naman sa kanya si Raya. Ano yon, Elias? Tanong ng mangkukulam. Noong bata pa ako, sinabi sa akin ng mga druid ang espesyal na lugar na yon. Isang lugar kung saan malayang ipinanganak ang Mahika. Nasa loob daw ito ng himlayan ng mga hari at ang tawag nila dito ay kuweba ng mga kristal. Kasabay na nanlaki ang mga mata ni Elias. Mukhang pareho sila ng iniisip ni Raya tungkol sa layunin ni Javier sa pagpunta sa Valley of the Fallen Kings. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ang gusto niyang gawin ay upang ibalik ang kanyang kapangyarihan. Galit na wika ni Raya na siyang ikinabahala naman ni Elias.